Karaniwan nating sinusukat ang tagumpay sa titulo at posisyon. Ngunit ngayon, ibabahagi ko ang isang kwento na nagpapatunay na ang tagumpay ay maaari ring tumubo mula sa lupa. Isa siyang kaklase at matalik kong kaibigan na pinili ang pagiging full-time na magsasaka. Sa loob ng halos isang dekada, buong puso niyang hinarap ang agrikultura. Hindi bilang alternatibo, kundi bilang propesyon. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan niya ang humigit kumulang 4 na hektarya ng ampalaya. Ang kanyang tagumpay ay nakabatay sa isang sistematikong paraan ng pagsasaka. Kabilang dito ang contour farming para sa mas madali at epesyenteng operasyon, mulching upang mapanatili ang moisture at makontrol ang damo, crop rotation para sa kalusugan ng lupa, at relay cropping kung saan sinusundan ng kamatis ang tanim na ampalaya. Dahil sa disiplina at tamang pamamahala, nakabili siya ng sariling makinerya sa bukid, hauling trucks para sa kanyang ani ng ampalaya, bahay at lupa, motorsiklo at sasakyan. Higit sa lahat, nakapagbigay siya ng trabaho sa iba. Isang patunay na ang agrikultura ay may kakayahang magpaunlad, hindi lamang ng individual, kundi ang buong komunidad. Ipinapakita ng kwentong ito na ang pagsasaka ay hindi kahirapan. Ito ay isang oportunidad. Kapag ang agrikultura ay pinagsama ang agham, tiyaga at pangmatagalang pananaw, nagiging daan ito tungo sa tunay na pangmatagalang tagumpay. Para sa mga kabataan at magsasakang patuloy na nangangarap, ang lupa ay may ibinibigay na gantimpala sa mga nanatiling matatag at may sistema. So ito yung production area ni Kaagri Marlon, isang full-time farmer dito sa Barili, Cebu. Pila edad aning kuan ang palaya? 45 days old. And yeah, and as you can see here, maraming bulaklak, no? Praise God. And meron ding mga bunga na. So after 45, that is after sowing or after transplanted? Direct seed. Direct seeding ito? Direct seeding. So after sowing, 45 days, may bunga na. Wow. Nice one.